Okay guys, good morning po sa lahat. Nandito po ako sa aking pong kukunin ko po yung maraming niya, bunga. May papakita po ako sa inyo. Nga pala sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Alam nyo ba itong puno na ito? Nakikita ko to sa YouTube eh. Ito yung sabi nila, napakasustansya ng bunga nito. Pero dito po sa lugar na ito, hindi po nila ito pinapansin kasi ito daw po ay lason. Ayan oh. Ang sarap po niyang kainin oh. Ayan oh. Ayan oh. Oh. Ayan. So, kinakain ko oh. Ang puno po niya, ito yung napakarami pong bunga. Ayan po, mga hinog nun sila oh. Ang dami po nilang bunga. Ang dami ko nang nakuha eh. Ayun pa pala. Mayaman po ito sa vitamin C. Ito po yan oh. Ang dami ko po nasa bulsa. Ngayon po kukunin ko po itong okra. Alam niyo po itong okra. Dapat ang tao araw-araw kumain nito. Kasi nakakatulong ito sa ating pong bituka. Sa mga constipated. Kaya lang po dito ang gusto ng tao, palibasa ang daming gulay, mga ganyang kaliliit. Oh, kita nyo? Ganyan po ang gusto nila. Ayaw po nila ng mga malalaki na ganito na malambot pa yan oh. Ayaw nila yan. Ang gusto ng mga tao dito na bilhin ay yung mga bubot pa. Kaya kung ikaw ay farmers dito na ganito ang style ng tao, tapos ang baba, biruin mo umabot ng maabot dito ng 10 ang kilo. Samantalang ang okra ngayon parting Manila baka nasa 70 yan, 75. Dito po sa lugar na ito 25. Yung isang araw nagbinta ako, umabot din ng 30 ang kilo. Marami po ito At dito mayroon pong okra dito na ito po ay sabi nila hybrid native. Ayan po, tingnan mo. Nagbigay po ako sa isang tindahan, hindi nabili. Kawawa naman yung may tinda. Ayaw ng mga tao kainin. Special na okra yan. Dahil yan ay sweet okra. Napakasarap niyan. Pero doon akong tataka sa lugar na ito. Palibasa napakarami pong gulay dito na pagpipilian. Kaya ang ating pong bansa pag farmers ka at ganito lang ang mga tanim-tanim mo, huwag mong asahan yan. Kasi may puhunan yan pagod. Pangalawa, unang-una dyan yung pera. Bibili ka ng binhi, hindi naman libre yan. Tapos pag namunga, pahalos parang hihingi nila. Kaya maraming farmers ngayon ang nadi-discourage na mag-farm. Dahil puro lang hirap. Pero wala sila magagawa. Kasi kung yun lang ang pagkukunan nila, no choice, di ba? Kailangan nila magtrabaho. Na kahit na sila lugi, kailangan din nila talagang trabahuin. Kasi kahit na nga yung mga nag-uopisina, nasa Malacanang, anong kinakain nila? Di ba galing dito? Sa atin pong mga tinatanim. Kita nyo po itong mais, inuud na ata. Ayan. Kaya logi kapag nagtanim. Kaya ang iba kailangan talaga mag-aral. Paano kung ang lahat ng tao wala ng farmers dahil na-discourage na? Dahil sa tatanim medyo logi. Kaya dapat darating naman kasi ang panahon robotic na robotic. Ang talagang may lupa, yun ang buhay.
Kaya dapat ang pag-ukulan natin ng pansin ngayon, lalo na sa ating gobyerno, ay mapaganda palalo ang farmers. Matulungan ng husto mga farmers. Kasi sa pagdami ng tao, lalong lumalaki ang pangangailangan niya sa mga pagkain, gulay, palay, bigas, mais. Dahil dyan naman tayo nabubuhay eh. So, yan dapat ang matuunan ng pansin, no? Kaya hanga ako dun sa mga vlogger na tumutulong sa mga farmers eh. Mapaunlad yung kanilang pagpa-farm, yung farming. Kasi yun talaga ang kailangan natin sa bansa natin. Masisipag ang Pinoy magtanim. Ayun, tingnan nyo, discourage ako dun eh. Tanim ako dun ng napakaraming kamatis. Namatay lahat. Dahil sa ulan. Ito pang ulan na nagpapahirap sa mga farmers eh. Ulan, bagyo. Ayan. Kaya saan tayo pupunta? Wala tayong gagawin kundi manalangin na lang siguro kay Lord. Pero kailangan din natin ang gawa. Sige po, maraming salamat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Sa mga shoutout sa aking mga subscribers, mga araw-araw na sumusubaybay sa bawat YouTube ko, sumusubaybay sa aking channel. Shoutout po sa inyo. Yun pala ang mga kapatid ko nasa Bulacan, shoutout ko po yan. Mga nasa Bicol, mga pastor na kasama ko. Continue lang po sa pagsiserve kay Lord. Dahil sabi sa Biblia, your labor in the Lord is not in vain. So yun lang po. Salamat.